Okay, shoutout muna tayo. Nag-CR muna si sir. Shoutout daw taga? Woodrow Hills. Patutukin mo na sila sa camera, Gail. Ay, tatat. Yeah. Shoutout sa taga Woodrow Hills. Taga Manila. Taga Springdale. Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Galing ako ng TikTok. Na-remove yung TikTok ko kasi sinabi ko kasi death threat. Sayang, ganda ng bagsakan na yun. Tata. Ganda. 1,200 viewers na sa TikTok, no? 1-3. Sige, go. Next question. Tanong naman po ito ni John Patrick Estiaga Martinez. Bakit pag nangangarap ka tapos tingin ng kadugo mo pa mismo hindi matutupad? Kasi walang propetang kinalugdan sa kanyang sariling lupain. Kilala ka nila eh. Nakita nila mula pagkabata mo kung sino ka. Nakita nila yung track record mo. Alam nila kung achiever ka o hindi. It's up to you to prove them all wrong. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan. Shoutout lang muna. Shoutout daw kay Yang Cash Geta. Jomel Baloria. Hi Gil, basahin mo naman tanong ko. Asan po yung tanong? Si Jomel Baloria. Kamusta ka, brother? Yes. Rayster Guevara, nakatambay ulit. Baka nandito na naman taga-TikTok eh. Galing kasi akong TikTok. Eh, okay naman na yung mga tanungan doon sa TikTok kasi medyo sumeryoso na rin eh, diba? Ay, nung nagsisimula, yun. Thank you for the ice cream na naman sila. Puro mga kalokohan Pero na naman. hindi ko masakyan ngayong araw kasi nilalagnat ako eh. Tapos medyo masama yung pakiramdam ko. So hindi ko masakyan ngayong araw. Medyo mababa yung energy ko ngayon. Pagtsagaan nyo lang muna ako. Pero this will be a very sensible conversation kasi hindi mo na ako mag-entertain ng mga joke time ngayon. Yeah. Bumababa energy ko kapag ka joke time eh. Bumababa energy ko kapag ka nagbibiroan. Sir, just move ko lang ha para Sige. di nakaharang sa ating dalawa pag nag-uusap tayo. Sige. Ayan, okay na po. Questions, go. Tanong naman po ito galing kay, di ko maintindihan Kaya ang nga pangalan. toothpick, brother. May nakasingit sa ipin ko. Kanina ko pa kinukot-kot. Tanong niya po, brother, nabanggit mo ang trading nung nakaraan. Paano strategy mo sa day trading? Hindi ako nagda-day trade. Kasi masyadong risky ang day trade eh. Wala naman akong oras tutukan maghapon magdamag yung forex o yung stocks eh. I'm trading the news kung ano yung balita. Tapos at the same time, blue chip yung tinatrade ko. Hindi pink sheets. Hindi ako naintindihan. Tingin pa ako ano. Bawa, tulad nun, Jollibee Foods Corporation, halimbawa, nakakita mong nag-dip, diba? May 100 ka pa, sir, sorry. Wala na yata eh. Nakita mo, halimbawa na nag-dip yung Jollibee Foods Corporation, bilhin mo na kagad. Kasi alam mo naman eh, yung track record ng Jollibee Foods Corporation ever since, eh, lagi naman puro pataas yung trend nila. Yeah. Halimbawa, ang eto medyo mahirap-hirap nga lang ng bahagya. Kasi, mahal yung stocks nila. Ang PLDT halimbawa, bili ka. Wala, 20 pesos na meron ako. Ang PLDT halimbawa, bili ka. 7-Eleven. Mabari ako. Alam mo naman, for the longest time, na mahigit 1,000 talaga ang presyo per stock ng PLDT. Diba? Pili ka PLDT. Tapos antay mo lang tumaas. Paglipas ng ilang buwan o ilang taon, pwede mo nang ilabas ngayon yun. Hindi ako nagda-day trade. Kasi wala akong oras para tutukan maghapon magdamag yung merkado katulad ng panahong bata pa ako. 2012, kung di ako nagkakamali, 2012 ako nagsimulang mag-trading eh. 2012 ako magsimulang mag-trade. Yeah. Meron pa nga ako mga picture nun sa Philippine Stock Exchange eh. So hindi ko na lang sasabihin. Yeah. Hindi nyo alam kung sino si The Chichester. Let's just put it that way. Sige, next question. Tanong po nung hindi ko ulit maintindihan na pangalan. Good morning po, Idol. Ano po bang nauna, yung iglesia o yung Biblia? Nauna iglesia. Kasi merong nasa Hebreo, iglesia ng mga panganay na natatala sa langit. Alin na nauna, ang langit o ang lupa? Siyempre, ang langit, di ba? O ngayon, yung iglesia ng mga panganay natatala sa langit. See? Meron pa, iglesia sa ilang. Habang sinusulat nila yon, buo na yun eh, yung iglesia sa ilang. Nasa Hebreo din yun. Tsatsagain nyo lang basahin. Sabi ko nga sa inyo, mag-download kayo ng Bible sa
ng Bible app sa cellphone ninyo. Para yung merong mga keywords doon, hindi ka talaga marunong magbasa ng Biblia. May nabanggit si Chester. Yung nabanggit lang, i-type mo lang doon, lalabas na mismo yung talata. Tulad nun, iglesia ng mga panganay, lagay mo yun. Yun, lumalabas talaga yun. Tapos, iglesia sa ilang, lumalabas din yun eh. Tapos, makikita mo na ngayon yung surrounding circumstances, kung paano yung pagkakahanay ng salita para maintindihan mo yung mga nakapaligid dun sa dalawang iglesia na yun. Yun ang sagot ko ron. Nauna ang iglesia bago ang Biblia. Tanong naman po ito galing kay Ronald Dam, bakit po kayo nawala sa TikTok? Na violation. Yung sinabi kong death threat, di ba, nagpapaliwanag ako tungkol sa pagiging negosyante. Nagpapaliwanag ako sa tungkol sa pagiging negosyante, tapos nabanggit ko death threat. Tinake down ni TikTok. Sige, next question. Tanong po ito galing kay Anton Barba. Brother question, nabanggit mo kahapon kung pupesto ka sa sementeryo, kailangan mo magbayad ng 5K for 2 days. Bakit brother? Para saan yun? Sila ba may-ari ng sementeryo? Puta, brother. Hindi ganun. Huwag niyong mapagkamalian. Legit naman yun. Kasi sila yung technically organizer. Yeah. Sila yung organizer. So meron dong booth. Tapos dun sa booth na yun, nandun lahat. Yung mga usual na nakikita ninyo. Yung, di ba nakikita ninyo, minsan may Shakey's doon, may Jollibee, tabi-tabi yung mga yun, mga booth. Ganon yung konsepto. Hindi siya parang kinokorrupt nila, na parang kalsada lang naman yun, papabayaran. Hindi siya ganon. Technically, organizer sila. Tapos, merong mga booth. Tapos, sila yung, huy, putang naman, ano yun? Pusa pala to. Nagulat ako, kala ko ano. Sabi mo na naman ginagawa. Yun yung konsepto. Yun yung mga booth na tabi-tabi sa sa sementeryo kapag panahon ng undas. So hindi naman siya parang kakurapan, ganun, hindi naman ganun. Nagpaalam yung mga yun, hindi yun local government. Nagpaalam sila sa local government, nagbayad sila ng tax, nagbayad sila ng permit, etc. Technically organizer sila, events organizer. Ganun yung konsepto. So next question. May nagmamyaw-myaw na naman sa'yo dyan. Tanong po ito galing kay Christina. Tanong lang, tama bang hiwalayan ng maagang narcissist na partner? I don't think so. Kasi minsan narcissist lang naman sila kasi hindi nila alam na narcissist sila. Yeah. Minsan natututo yung mga yan eh. Lalo na if they're matured enough. Kasi sa madalas na pagkakataon, yung narcissism, kaalakbay yan ng pagiging bata. Tapos hindi nila natutunan sa mga magulang nila na tumingin gamit yung mata ng ibang mga tao. Aray puta, sakit. Tagyawat ko sa ilong, tinamaan. Nakamot ko. So yun, hindi naman automatic na dahil lang may disorder na narcissism, kailangan hiwalayan kagad. Hindi ganun. Kasi natatanggal naman yan eh. Brother, ingat kayo. Salamat sa pagbisita. Bye-bye. Yun ang sagot ko rin. Natatanggal yan, yung narcissism. Pag natuto na silang tumingin sa perspektibo ng ibang tao, and they have learned the art of putting themselves in someone else's shoes. Once they have learned the art of putting themselves in someone else's shoes, they will eventually learn. Tapos natatanggal yung pagka-narcissist. Kasi hindi ko makakalimutan nung mga minsang panahon may anger issues ako eh. Tapos akala ko dati, yung unang pumitik sa isip ko na idea, tama kagad yun. Akala ko dati ganun. Akala ko yun. Eventually nakita mo naman Pilipinas kung paano ako natuto eh, diba? Alam ninyo na hindi lahat ng alam ninyo na alam ko na hindi lahat ng sasabihin ko tama. At alam ninyo na alam ko na every now and then may mga pitik na baka mali ako. Kasi sinasabi ko rin yun. Lalo na pag opinion ko yung pinag-uusapan. Baka mali ako. Sinasabi ko lagi yun, baka mali ako. Kasi pag opinion ko pinag-uusapan, wala naman akong reference para sa opinion ko eh. Na oo, sige, meron akong proof ng iba't ibang mga bagay tungkol sa opinion ko. Pero meron akong mga pagkakataon na opinion ko lang talaga yun based on my personal observation. Na walang, not necessarily automatic na fact kagad yung sinabi ko kasi nga opinion nga yun. Yun, natatanggal ang narcissism. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Jomel Valoria. Alam mo ba, Idol, anong religion naglagay ng chapter and verses sa Biblia? Ano na? Alam mo ba, Idol, kung anong religion ang naglagay ng chapter and verses sa Biblia?
Ang cute na naman. Jomel Balore. Katoliko na naman ipipilit niya dyan. Ang sasagot ko sa'yo, hindi ko alam. Yun na lang. Yun ang sasagot ko sa'yo. Kasi lagi ka self-serving sa religion mo eh. Hindi ka tumatanggap ng kahit na anong katwiran, labas na religion mo eh. Ang malupit nun, tumatanggap ka ng katwiran sa labas ng religion mo pag sumasang-ayon lang ka sa Katolisismo. Yeah. Pero kahit gaano katama yung pruweba, basta against sa Katolisismo, kahit nakasulat pa sa Biblia, ayaw mong tanggapin. Bahala ka, brother. Bahala ka. Hindi ganyan ang pagkatuto, Jomel. Hindi ganyan ang pagkatuto. Ang pagkatuto, you have to understand that there are two sides of a coin. You can start there. There are two sides of a coin. Merong side ng Katolisismo, meron din namang side na nakasulat sa Biblia. Yeah. Diba? Na merong side na yung mga bagay na sinabi ng Katolisismo, may mga bagay doon na kumukontra sa sinasabi ng Biblia. Diba? Maraming perspektibo kung tawagin. Yeah. Matuto kang ilagay yung sarili mo sa perspektibo ng iba. Kasi hindi ka matututo kung lagi na lang self-serving. Hindi ka matututo kung lahat na lang nang tatanggapin mo yung sumasang-ayon lang sa pananampalataya mo. Tapos pag hindi sumasang-ayon sa pananampalataya mo, ayaw mong tanggapin kahit gaano katotoo. Hindi ganun gumagana ang pag-aaral, brother. You have to understand, para malaman mo kung gaano katibay ang pananampalataya mo, kailangan mo na ikumpara yan sa pananampalataya ng ibang mga tao. Para malaman mo kung gaano katibay yung paniniwala mo, kailangan ikumpara mo yan sa paniniwala at pruweba ng ibang mga tao. Ang problema, ang hinahanap mo lang na ebidensya, yung sumasang-ayon lang sa pananampalataya mo. Pero pagka kumukontra sa pananampalataya mo, ayaw mong i-entertain kahit gaano katama yung pruweba, kahit mismong Diyos ang may sabi. Ayaw mong paniwalaan kahit Diyos ang may sabi. Doon ako namamanga sa'yo, brother. Pero alam mo naman, mahal pa rin naman kita either way. Alam mo yan, mahal pa rin naman kita either way. Kasi tingnan mo, ine-entertain pa rin kita, diba? Tapos nag-enjoy ako dun sa huling debate natin. Hindi na nga lang kita mapalagan ulit ng debate ng live. Ang dahilan kasi baka masuya naman yung tao sa'yo, tapos dudurugin ka na naman yung mga tao. Ako yung nag-aalala para sa'yo, brother. Hindi na Offline, siguro, pwede pa tayo magkwentuhan offline. Pero online, nakita ko yung komento ng mga tao tungkol sa'yo, naawa ako eh. Sige. Siguro, alam mo, ito isang perspektibo rin. Gusto mo isang perspektibo? Maaaring mali rin ako. 'Di ba? Maaaring yung bugbog sa'yo ng mga tao dahil mga fans ko sila. That's one perspective. Pero you have to consider, brother, na may mga taong tumitimbang lang. At dun sa mga taong tumitimbang, na marami sa comment section, yung pagtimbang nila, hindi sumasang-ayon sa'yo. Yun ang sagot ko ron. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Christian Dacara. Idol, bakit ang lakas mong mag-cobra? Hindi, nakakapi ako ngayon. Nagbabawas ako ng cobra. Yung mga cobra na nakikita yung ininom ko na nakaraan, binibigay lang sa akin yun dito, galing ng mga customer ko. Yung iba ron, di ko na binibigay na lang talaga yun. Actually, marami yung binibigay na lang sa akin. Oh, abot nga sa akin ng kung ano dito eh. Minsan naka-live ako, puto, nagulat ako, may nag-aabot na sa akin ng ng beer. San Miguel. Uy, inom na pala siya. Sabi ko, uy, tangin mo, beer to ah. Okay lang. Naalala ko yun. Ano-ano na lang inaabot. Kung ano inaabot sa akin, habang naka-live ako, minsan nag-aabot sa akin ganito, abot sa akin ng gano'n. Ako naman, habang sumasagot, kuha naman ako. Kuha ako to, siniinom ko lang. Nag-enjoy ako sa pagsagot eh. Sige, next question. Tanongin po ito galing kay Ronald Dump. Boss, paano may iwasan ng pagyoyosi? Sana masagot. Please, sirap na din ako. Tinanong mo sa akin na nagyoyosi din ako. Hindi, ganito. Naalala ko nung panahon na nasa Tondo ako eh. Makakasagot ako dyan. Yang isang piraso na makakasagot ako dyan. Kasi, pinagdaanan ko mismo na tumigil ng isang buwan straight. Tangina, wala ka makikita sa akin kahit isang stick na yosi. Noong nasa Tondo ako, actually, tumagal pa nga yun. More than 1 month yun eh. Halos close to 2. Close to 2. Ang nasa isip ko noon, I have an endeavor far greater than myself. Ayokong dugasin. So kahit isang pirasong stick ng yosi, hindi talaga ako nag-yosi noong nasa Tondo ako. Naramdaman ko, naglalaway ako. Kinuwento ko pa nga sa inyo yung experience eh. Naramdaman ko, nagwi-withdrawal ako. Withdrawal syndrome kung tawagin nila. Naglalaway ako, tapos gumaganon ako. Nararamdaman ko yun eh. Tapos, naramdaman ko din na naghahanap talaga ako ng sigarilyo. Naghahanap ako na kahit na isusubo ko sa bibig ko sa mga oras na nagtatalop lang talaga ako ng basura. Kasi hindi naman lahat ng oras naka-live ako eh. Doon sa oras na naka-live ako, madali yun eh, kasi nagsasalita ako eh. Pero doon sa oras na nagtatalop na lang ako ng basura, tapos mag-isa lang ako, tapos talop lang ng basura,
Naghahanap talaga ako ng yosi. Tapos nakikita ko pa yung mga kasama ko, tapos naaamoy ko. Alam mo yung pinipigilan ko talaga yung sarili ko na wag ako magyosi. Kasi I have an endeavor far greater than myself. Ayoko talagang dugasin yung panahon na nasa tondo ako. Kahit ito, ayokong dugasin ito. Kaya kung makikita ninyo, 50,000, yun lang talaga yun. Wala na akong dinagdag dun. Yun, lahat ng mga ilaw, tubig. Ngayon, ayan, tubig namin, 12,500. Makikita ninyo, bago magkatapusan, ikakaltas ko yun dun. Yung ilaw ko naman, dumating na yung bill, 4,000, 4,500. 4,500. Oh, tapos ang sweldo ninyong lahat 24,000 pesos. Tangina doon pa lang isipin mo 'yun Yung sweldo 24,000. Tapos yung ano 'yun kalahating buwan lang 'yun hindi pa isang buwan 'yun Hindi pa isang buwan 'yun, kalahating buwan pa lang 'yun. Kasi 12,000 bawat ulo eh. Tapos 6,000 kada tao. So this 6, 12, 18, 24. 24,000, diba? Sa katapusan. Tapos, ang tubig, 12,500. De, 36,500 na. Plus 4,500. De, 41,000 na. Diba? Hindi pa kasama rin yung iba pang mga bagay. Tangina, halos kalahati na kagad yung mababawas sa kinita eh. Halos kalahati na kagad. Makikita ninyo, tignan mo, lagapak uli pera nito. Lagapak uli. Pero, you have to understand na hindi ako nanghuhula. Hindi ito palugi. Technically, umaatras ako, tumitirador ako. Yun ang ginagawa ko rito sa Project 1M. Swerte ninyo, yung mga nakikinig ngayon. Ito, maririnig ninyo ngayon yung paliwanag. Bakit pinabayaan ko na masyadong maraming empleyado? Bakit? Kasi, ang ginagawa ko, naghahanda ako for December. So, willing ako na bumagsak kahit mag 90% pa ako. 90%, kahit 90% okay lang sa akin. Kung kasama yung puhunan, hindi labas puhunan dito. Kasi ang pera ngayon nasa 80-something thousand eh. Less than 90,000 pesos ang pera ngayon eh. Kasama ang puhunan, 50,000, tapos may tubo na almost close to 30-something, 30 plus, close to 40,000. So, less than 90,000 yung pera. Ngayon mismo, less than 90,000 pesos yung pera. Ngayon, kung less than 9,000 pesos yung pera, sa katapusan, magbabayad ako ng empleyado na 24,000, ng tubig na 12,500, ng ilaw na 4,500, tapos anything else in between. Diba? Tapos, ito pa, may mga gagastusin pa along the way. Kasi yung karne, na usual 9,000 yun, every other day. Tapos ang gulay na 2,000, etc. So, you're looking at somewhere close to, mababa na naman ito sa puhunan. Mababa na naman sa puhunan. Bagsak uli. Okay lang yun. Bakit? Kasi pagpasok naman ng November, pagpasok ng December, kailangan nakaposisyon na yung eksaktong dami ng mga tao ko para i-accommodate yung sobrang daming magiging customer dito. Sigurado ako magiging sobrang dami ng customer dito. Sigurado ako. Kasi yun naman ang track record ng lahat ng kainan halos sa buong Pilipinas eh. Pagdating ng November, December, lalo na December, kalahati pa lang na November, nagpipick up na yung pace. Tapos buong December, pick up ng pace dyan, sobrang tindi dyan, sobrang dami ng customer. Sa halos lahat ng klase ng kainan, kahit karinderya pa, kusang nagbubong mga karinderya pag December. Ngayon, pag tungtong naman ng January, obvious naman na sobrang na yung overhead cost ko eh, diba? Sobrang na yung overhead cost ko. Abangan ninyo yung January. Kasi sobrang dami ng pera ng November, December. Pero tignan ninyo kung ano gagawin ko ng January. Abangan ninyo yung January. Ilang order po? Okay lang po ba wala ng gulo? Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Joffel Bautista. Hello Idol, ang impyerno ba at dagat-dagatang apoy ay isa sa mga nakaraang live nyo po, nabanggit nyo po na tahimik ang Biblia sa usaping impyerno. Oo, Pero meron sobrang pong konti. sinasabing ikalawang Kamatayan. ito, Oo, nawala nasa yung tanong. Apocalypse. Ayan. Meron pong ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Oh, yun nga. Tignan mo. Pag binasa mo ang Apocalypse, sobrang daming detalye tungkol sa langit. Yung kalsada, lantay na ginto, nanganganinag na bubog. Ultimo nga yung mga door na binanggit pa eh. Mga klase ng ano tawag dito? Pinto. 'Di ba? Pati mga klase ng pinto binanggit pa. Pero tignan mo yung impyerno, sobrang konti. Less than 20 yung details na nabasa ko tungkol sa impyerno. Konti sobra. Ang bilang nga nung mga Bible scholars, less than 10 eh. Yung details tungkol sa impyerno. Pero yung details tungkol sa langit, all throughout, reiterated throughout the Bible. Kasi hindi, I may be wrong. Maring mali ako interpretation ko lang to. Maring mali ako. Ang gusto kasi ng Diyos, yung makita mo kung gaano kanya kamahal. Ang ayaw niya, yung matakot ka.
Kasi yung takot, ang gusto niya pag-ibig, hindi takot eh. Yun ang napansin ko sa Biblia eh. Yun ang napansin ko sa Biblia, ang gusto ng Diyos, pag-ibig, hindi takot. Yung maramdaman mo towards Him. Kaya, may mga nakasulat sa Biblia, matakot ka sa Panginoon. I may be wrong, pero meron akong feeling na ang implication nun, irespeto mo siya. Kasi tignan mo, ang respeto is derived from fear. True. Yung human nature, human instinct ha, ang respeto, it is derived from fear. Human instinct. Pag meron kang takot, meron kang respeto. May feeling ako, I may be wrong, na ang gusto ng Diyos irespeto siya. Igalang siya. Kung may fear po ba, kung gusto niya palang magkaroon ng marespeto, katulad nga po ng sabi mo, di ba? Para kailangan mo mag-impose ng fear para magkaroon ng respeto, tama po? Oo. So, bakit di po siya nagdetalye kung ano ba yung impyerno talaga para mas malalong matakot at takot, mas masundin siya? May detalye naman. May mga nakasulat naman na detalye. Pero ang mas gusto, palagay ko kasi ito sigurado ko eh. Bilang employer, nararamdaman ko ito. Bilang magulang, maramang kayo din nararamdaman nyo rin ito eh. Bilang magulang, na ang gusto mo tungkol sa anak mo, yung konsepto na mahal ka ng anak mo dahil mahal ka ng anak mo. Hindi dahil natatakot siya sa'yo. Ganon din naman yung konsepto ko bilang employer. Kasi I may be wrong tungkol sa konsepto ng magulang dahil hindi pa naman ako magulang eh. Diba? So hindi ko pa nararamdaman yun. Ang alam ko, nag-research ako at nagtanong ako galing sa mga magulang. Yun yung nararamdaman nila. Ngayon, ako naman, personal, ang nararamdaman ko naman towards my employee, ang gusto ko, yung konsepto na gusto nila yung trabaho nila kasi nag-e-enjoy sila, hindi dahil natatakot sila na baka tanggalin ko sila. Hindi yun ang gusto ko eh. Hindi masaya yung pakiramdam na natatakot ka na baka tanggalin ka eh. Hindi masaya yung pakiramdam na ganun. Kasi naramdaman ko yun, yung mga panahong empleyado pa ako, yung kinakabahan ka kasi baka tanggalin ka. Hindi masaya. Yung adrenaline mo napakataas, tapos kumakabog ang puso mo araw-araw tuwing pumapasok ka sa trabaho, tuwing nakikita mo boss mo. Hindi maganda. Open daw yung kalan, sir. Doon sa loob. Mag-ano na lang? Butane please. Butane. Hello. Good evening. Hindi kaya ng butane niya, sir. Ay, butane. Akin na yung butane, brother. Akin na yung butane. Pakibilisan ng konti. Kasi naka-live tayo eh. Akin na lighter. Wala. Ito lang ano. Sige lang, brother. Diba? Kaya ng butane. Diskarte lang. Sabi talaga, Chichester. 1, 2, 3. Okay. Ayos na. Oh! Thank you. Salamat, Para brother. tayong katibugoy. Hindi naman ako galit sa kanya. In fairness naman. Thank you. Thank you, brother. Tungkol kay Bugoy, hindi naman ako galit sa kanya. Hindi ko naman siya kilala eh. Wala rin naman siyang ginawa sa akin eh. Kasi ang nakasulat sa Biblia, huwag kang makikipagkaalit kanino man kung siya'y walang ginawang anumang masama sa'yo. So, hindi ako galit sa kanya personal. Tinututulan ko lang yung sinasabi niya sa internet na mga tinuturo niya sa mga tao. Tungkol dun sa bagay na yun, tungkol dun sa impyerno, I may be wrong, pero I am coming from the perspective na ang Diyos kasi, pwede mong sabihin employer, kasi naaalala ko siya yung Panginoon ng ubasan eh. Diba? Panginoon ng ubasan. Pwede mo sabihin employer. Pwede mo rin sabihin, tatay, ama. Diba? Kasi meron ding nababasa sa Biblia ang ama siya. So, pwede mong kunin dun sa perspective na Panginoon siya ng ubasan, tapos kumuha siya ng mga empleyado, technically, employer siya. Employer. Pwede mo rin kunin dun sa perspektibo ng magulang na merong anak, na ang hindi mo gugustuhin galing sa mga empleyado o sa anak mo, mabuhay sila na natatakot. Na sumusunod sila kasi natatakot silang baka may gawin kang hindi maganda tungkol sa kanila. Na ang mas gusto mo, yung konsepto na kaya sila sumusunod kasi either gusto nila yung trabaho o gusto nila yung magulang nila. O gusto nila yung employer nila. O yung pa naman, anything else in between. Pero mas gugustuhin mo yung pagmamahal. Pagmamahal sa trabaho, pagmamahal sa magulang, yun ang mas gugustuhin mo. So palagay ko, yun ang dahilan kung bakit sobrang konti lang nung detalye tungkol sa impyerno. Dami tuloy nagkakaroon ng curiosity kung ano ba mayroon ba. Pero sa impyerno dahil dun. Yun mismo ang target. May bagong ganyan.
Ang target magkaroon ng curiosity kung ano meron sa impyerno. Tsaka na natin pag-usapan yan. Ay, taka na, nakakabitin. Nakakabitin. You don't know how my mind works, Pilipinas. Hindi mo alam kung paano tumatakbo ako. Sabi ni Elon Musk, it is a storm inside here. I wouldn't want it for you. Hindi mo alam kung gaano kagulo ang isip ko. Pero sa maraming bagay ng buhay na nakita ko, yung nagpapagulo mga senaryos, pero malinaw kapag nagsimula ka sa dulo. Bigyan kita ng isang ginto, Pilipinas. Yan na. Bigyan kita ng isang ginto. Maraming tao ang nalilito tungkol sa tatahakin nilang landas. At maraming tao napapahamak sa pagkakamali ng pili ng landas. Para hindi ka magka-problema, para hindi ka madisgrasya, para hindi ka mapano, para hindi ka mapasama, unahin mo muna yung dulo. Tapos, unti-unti magiging maliwanag sa'yo yung landas. Eto ka, ang dilim ng paligid, yung dulo, yung tignan mo. Ano yung dulo na nakikita mo? Ano yung dulong gusto mong marating? Tapos, unti-unti makikita mo na yung daan mula dun sa dulo. Ilagay mo yung mata mo na ang mata nandun ka sa dulo. Tapos tsaka ka tumingin pabalik sa kung sino ka ngayon. Oh. Bago yan Ganon yung mga naunang propeta. Pag tinignan mo sila Moises, isipin mo kung ang paningin ni Moises mula dun sa kung nasaan man siya ngayon papunta rito, babante, ang daling masilaw sa kayamanan ng Ehipto. Sobrang yaman ng Ehipto. Pero pinili niya na tampalasin siyang kasama ng bayan ng Diyos. Walang rights na po. Kasi, mas pinili niya yung karangalan na nandun sa dulo kaysa sa mga kasiyahan na lumilipas sa pagkakasala. Sabi yun. Alam mo, normally, dito sa ganitong pagkakataon, I will be self-serving. Tapos sasabihin ko sa inyo, type yes kung wala kang ibang makitang influencer na katulad ni Chester sa social media. Pero in this case, I will hold my peace. Kasi, ang sabi, purihin ka ng ibang mga tao, huwag ng iyong sariling bibig. So, itatahimik ko yung bibig ko pagkatapos nung statement na yon. Tapos, sasabihin ko lang, gaya ng sabi nung kay Lucas, pagka naganap nyo na, kami mga alipin na walang kapuluhan. Ginagawa lang namin ang aming tungkulin na gawin. Ilang minuto na, Kill? 27. Maikli pa. O, sige. Let's go. Tuloy-tuloy tayo. Maganda ng pang-ending yun. Pero sige. Sige. Tuloy-tuloy tayo. Tanong po ni Al David. Paganda na ng paganda yung live ni Chester, no? Paganda na ng paganda yung live. Marami pa yan, Pilipinas. Marami pang ginto. Gaya ng pangako ko sa inyo. Marami pa bang ginto, sir? Naalala nyo yung pangako ko sa inyo dati? Kung di nyo nakakalimutan, lalo sa mga matatandang viewers ko na. Bago ko i-delete yung mga videos, I will share with you wisdom beyond belief. I will share with you power. I will share with you faith. Abang ka lang, Pilipinas. Abang ka lang. Lagi ka lang tumutok, lagi ka lang tumambay sa live ko. Marami kang matututunan dito na hindi mo pa naririnig mula nung pinanganak ka. Sige, next question. Answer naman problema na sa barya. Okay. Pagka naman problema kayo sa barya, wala na ring barya si Gail, huwag niyong ipilit kay Gail. Pumunta na kayo ng 7-Eleven, magpapalit na kayo ron. Di magpapalit na kayo sa karinderya.
Maghanap tayo ng paraan. Dumiskarte na kayo kasi tagabasa ko si Gail eh. Pinuputol nyo na pinuputol, nasisira ang momentum. Nanonood ngayon yung Pilipinas, sira ang momentum, diba? Gail, go. Next question. Tanong ni Aldavid Kim Rendon. Boss G, makasalanan ba yung pinangalanan mo yung anak mo nang galing sa Biblia? Kasi kanina, pinakyuhan ako ni Abraham at Peter pagkasagot ko. Kaya nga sinasuggest ko nga sa inyo, wag. Wag. Huwag nyong huwag nyong, ang pangit eh, diba? Balita! Hello! Wag. Suggestion ko, wag na lang. Wag. Kasi isipin mo naman. Salamat, Idol. Salamat, brother. Isipin nyo, nasasalaula yung pangalan ng mga propeta. Yun na isipin ninyo. Although, oo, hindi mo naman kayang salaulain yung pangalan ng mga propeta kasi tapos na yung istorya nila. Pero yung mismong letra ng mga pangalan nila, nakakaladkad sa walang kakwenta-kwentang bagay eh. Di ba? Isipin mo na lang. Isipin mo tong konsepto na to Bawa, eto nga yung eto yung isa sa mga bagay na hindi ko rin maintindihan sa sa Islam eh. Karamihan sa pangalan ng mga ng mga tao, lalo na sa Middle East, puro Muhammad. Kung hindi Muhammad, Ahmad. Ahmad. Pangalan ng propeta nila yun eh. So ano ibig sabihin? Pagka minura mo yung tao na yun, parang minura mo na rin yung propeta. Yung pangalan mismo yung gamit mo. Diba? Ang pangit. Kaya nga yun nga sinasuggest ko sa inyo, huwag nyo ipangalan sa propeta yung mga anak ninyo, lalo na kung butataan naman yung lahi nyo. Diba? Matutukan tumimbang, butata ba yung lahi ko o hindi? Alaman mo naman kung butata yung lahi mo eh. Ikaw naman mismo makakatimbang nun. Isipin mo, ipinangalan mo sa anak mo, Jesus. Ay, sorry. O, diba? Kita mo? Nakita mo? Jesus Christ pa yung iba eh. Well, wala pa naman ako naririnig Jesus Christ, pero meron ako narinig na Jesus ang pangalan. Driver ng jeep. Tapos regular silang nagmumurahan. Nung tropa niyang driver din ng jeep. Matagal na yun, panahon barger pa ako ng jeep. Si Jesus. Tanong po ito galing kay Edward Garcia. Okay. Boss, paano po ba maiiwasan ng libog sa bahay, sa labas at sa trabaho? Bati ka muna. Yan hindi pinag-uusapan eh. Hindi pinag-uusapan yan. Ako, I'm being practical. Ang common cause niyan, kasi ang pantog ng lalaki napupuno. Diba? Tapos pag napupuno yun, nararamdaman mo yun, parang konseptong naiihi. Pero, ang konsepto kasi sa mga lalaki, pag napuno ang pantog, nalilibugan. Ganon yun. Ngayon, it's your duty, it's your responsibility na gumawa ka ng paraan para di ka magka-problema. Kung kaya mong tiisin, clap, maligaya ako para sa'yo. Diba? Bihira ka. Pero maraming lalaki di kaya magtiis ng ganyan. So ako, I strongly suggest magbati ka muna bago ka lumabas ng bahay. Yun ang suggestion ko. Para paglabas mo ng bahay, malinis isip mo. Wala ka ngayong problema. Yun ang suggestion ko sa inyo. It's just a suggestion. Kasi ako, personal, yun ngayon, na pinili mo yung tao dahil lang maganda, puta, tapal at bobo. Diba? Dahil lang maganda, pinili mo. O, pangit ngayon ang pagkakapili mo. Diba? Ngayon, you have to go through the struggle na empleyado ngayon yun ng kumpanya nyo na hindi naman directly sa'yo nakareport. Tapos, na bobo. O yan. Ayun, okay na. Slow connection lang tayo. Pagtsagaan nyo lang ng bagya. Okay. Nang inaayos namin yung internet kasi nawawala yung internet eh. Pagtsagaan nyo na rin muna, medyo masama pakaramdam ko ngayon. Sige, go next question. May tanong nga dito, kamusta ka? Parang ang baba ng energy mo nga daw ngayon. Masama nga kasi ng pakaramdam ko. Nilalagnat ako ngayon. Tapos masakit yung lalamunan ko. Nilalagnat ako, tapos masakit lalamunan ko. Hindi maganda talaga pakaramdam ko ngayon. Pero okay lang kasi bukas naman magpapahinga kami. Sa mga pupunta po rito bukas, wala kami rito bukas ha. Para maliwanag tayo. Ipapost ko na lang mamaya. Wala kami rito bukas. Sige, go next question. Tanong po ito ni Shani Ann C. Mateo. Good morning. Idol, naniniwala po ba kayo sa pamahiin? Hindi. 18:9 Gis ng Deuteronomio. Huwag makakasumpong sa inyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nanggagaway o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. At dahil sa mga karumal-dumal na mga bagay na ito ay pinapalayas ka ng Diyos sa harap niya. Papalayasin ka ng Diyos sa harap niya kapag naniniwala ka sa pamahiin. Yun ang nakasulat sa Biblia. Huwag kayo maniniwala sa pamahiin kung naniniwala kayo sa Diyos. Kung matigas ang ulo mo, bahala ka.
Kristiyano ka, tapos naniniwala ka sa pamahiin. Diba? Kahit nga sa Islam, hindi pinapayagan yung pamahiin eh. Isipin mo, dalawang pinakamalalaking religion ng mundo, hindi pinapayagan ng pamahiin. Ang paniniwalaan mo, ang Diyos lang. Kung ano sinabi ng Diyos, dun ka. Pagdating sa mga bagay na spiritualismo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito galing kay Irving Clark Rendon. Brother, paano mawala ang takot sa lahat ng mga bagay? 260 pesos. Ako kasi personal, naramdaman ko lang na hindi na ako takot sa kahit na anong, natanggal lahat ng takot ko nung panahon na okay na ako na mamatay. Hanggang ngayon, okay ako na mamatay anytime. Ayos ako anytime. Tapos ngayon, hindi na ako takot sa kahit na anong bagay. Hindi na ako takot sa kahit na anong bagay. Isa yun sa mga natutunan ko. Pero, kung hindi naman mangyayari sa'yo yun, kasi obvious naman, iba-iba tayo ng paraan kung paano matanggal ang takot, diba? Try to analyze things. Minsan kasi, you're just coming from the basic instinct na fear of the unknown. Diba? Hindi mo lang alam kung ano mangyayari, kaya natatakot ka, kaya kinakabahan ka, kaya hindi ka makakilos. Pero pag inanalyze mo yung mga bagay-bagay, wala naman masyadong risk. Pagka ginawa mo yung isang bagay, minsan wala naman risk eh. Ano lang talaga, kumbaga fear of the unknown ka lang talaga, ganun. Yun ang sagot ko ron. Matuto kayo mag-analyze, ang tawag risk versus reward ratio. Risk versus reward. Ano risk kapag ginawa ko itong isang bagay na kinakatakot ko? Ano naman ang reward? Kasi naintindihan mo naman yung takot eh. Basic human instinct yan. Basic animal instinct yan in general. Ang dahilan is for retention of life. 'Di ba? Para manatili kang buhay, may mga bagay na kinatatakutan ka. Bakit ka natatakot dun? Kasi merong possibility na baka mapatay ka o baka mailagay ka sa isang sitwasyon na hindi mo gusto. Yun ang dahilan eh, 'di ba? So ngayon, matatanggal yung takot mo na yun instinctively, yung instinct ng takot kapag sinamahan mo ng logic. Pag nag-iisip ka, matatanggal yung karamihang mga takot, hindi lahat, pero karamihang mga takot matatanggal pag nag-iisip ka. Parang halimbawa, tungkol sa takot na pagnegosyo, 'di ba? Anong risk kapag ka nagnegosyo ka? Pwedeng maubos lahat ng pinaghirapan mong pera. So para hindi maubos, edi magsimula ka muna sa barya, itinda mo muna sa kalsada katulad ng ginagawa namin. Pagka nag-respond sa iyo ang kalsada, di unti-unti mo na ngayon palaguin yung hanap buhay mo. Pero natatakot ka magrenta ng pwesto dahil baka maubos yung pera mo. Tangina, alam mo naman, valid naman kasi talaga yung takot mo. Gusto mo kagad mag-open ng pwesto, tapos kinakabahan ka mag-open ng pwesto kasi baka malugi ka, automatic, valid agad yung takot mo. Kasi hindi mo naman alam kung magre-respond pa sa iyo yung merkado, kung sakasapakin ka lang ng merkado sa buhay, di ba? Naiintindihan mo doon sa konsepto na yun, valid talaga yung takot mo. Pero kung magsisimula ka sa kalsada, tapos may 1 milyon ka, 10,000, 20,000, 50,000 lang naman yung gagastusin mo, katulad ng ginawa ko rito. Ano, nakakatakot doon? Kung malugi ka man ng 50,000, 50,000 lang yung nalugi sa'yo, may 1 milyon ka, remember? Yeah. O meron ka 950,000 pa. See? Tama mo? Pag barya-barya, hindi ka maiipit. Ganun yun, ganun ang konsepto. Kaya nga sinabi ko sa inyo, Pilipinas, yung 3 pillars nung diba? Nung Project 1M ko. Yeah. Una, tatalinuhan mo, tatabaan mo utak mo. Pangalawa, tatrabahuhin mo ng gusto. Execution. Pangatlo, pag-iipunan mo ng gusto. Yun yung 3 pillars ko. Kaya tignan mo, hindi ako takot gumawa ng mga bagay-bagay kasi tinalinuhan ko na muna bago ko i-execute. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Ark Roldan Tumampil. Hi, Idol and Ma'am Gail. I have question po. Do you believe that money, power, and fame can change a person or does it reveal his character? Ako parehas palagay ko. Parehas. Pwede mo sabihing hindi nababago. Katulad nung dati kong mga statements. Pero that's just one side of it. Kung lalawakan mo, isip mo, may mga tao talagang nababago ng pera eh. Diba? May mga tao rin na, alam mo yun, dating humble. Naalala niyo si Josh Mojica? Yun, magandang halimbawa. Nakita nyo naman kung ano nangyari, diba? Yun. Nakita mo, yun, kitang-kita nyo talaga. Revealed talaga sa mata ninyo kung ano nagagawa ng pera. Nakikita nyo, malinaw na malinaw yun. Minsan pa na akong sobrang humble na bata, tapos biglang umandrotate ang dating. Nakita ninyo, diba? Yung ba, ni-reveal lang ba talaga kung sino siya o nabago siya ng pera? Hindi ko alam. Hindi rin naman natin alam kung totoo ba talaga yun eh. Kasi pag nakakausap ko naman si Mojica, di naman siya ganun sa personal eh.
Hindi siya ganun kayabang sa personal. Pero alam mo, isang bagay ang sigurado ko, nothing beats humility. Regardless if it's about money, power, or fame, walang tatalo sa kababaan lo. Kasi nasa mababa ang karunungan. Nasa mababa ang karunungan. Nothing beats humility. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Arvin Paule Carion. Anong masasabi mo, brother, sa storya ni Job? Bakit hinayaan niya na mangyari yon for the sake of bet? Bakit hinayaan? Apo. Nino? Ng Diyos? Baka yun po ibig sabihin niya. Hindi. For the sake of bet. Namamaligat. Hindi yun for the sake of bet. Lahat ng bagay, gaya ng sabi ni Pablo, sa bandang dulo ng Roma, lahat ng bagay gumagawang magkakalakip sa ikabubuti ng nagsisipaglingkod sa Kanya. You're looking at just one face. Isang mukha lang yung tinitignan mo on multiple faces. Remember that the coin has two sides. Yung sa Kanya, hindi lang naman two sides yan eh. Multiple sides yan eh. Isang side lang yung tinitignan mo eh. Sa isang square, ang daming sides ng isang square. At tinitignan mo, isang side lang, pustahan lang. Yeah. Pero hindi mo nakita, ewan ko kung hindi mo nakita o baka hindi mo lang ina-acknowledge, yung side din na napatunayan ni Job yung pananampalataya niya. Yung side din na napatunayan ng Diyos kay Satanas na may mga tao na matitino pa na katulad ni Job. Yung side din, at the same time, na nakita ninyo kung ano nangyari, kung paanong kayang i-reward ng Diyos yung mga taong tapat sa Kanya. Nakita nyo rin na pwede ka palang subukin ni Satanas. Diba? Ang daming sides nun. Hindi lang yun isang side lang na because of bet. Hindi. Multiple sides yun. Yun ang sagot ko ron. Baka hindi mo lang nakita yung mga ibang panig. Next question. Bakit at sinabing si Job ay isang perfect and upright man? Kasi sumusunod siya sa utos. Yung isang talata ng Roma, kung hindi ako nagkakamali. Hindi, malamang magkakamali ako dito. Nasa isip ko kasi 12:9, pero hindi yun malamang. Merong isang talata ng Roma na sinasabi na ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Hindi ka naman hindi ka naman magiging upright kung hindi ka sumusunod sa utos. So yung pagsunod ni Job sa utos, yung nagpa-perfect at nagpa-upright sa kanya. Pag binasa ninyo kung paano mag-isip si Job at kung paano siya sumunod sa utos ng Diyos, maintindihan mo. Kaya nga nalilito lang yun, wala raw perfectong tao. Hindi nga, may nababasa nga eh. Akala kasi ng mga tao, yun lang. Nabibigay ako sa inyo. Ginto ito. Hindi. Diamante. Yun na siya, ginto, diamante na. Akala ng mga tao, yung hindi mo pagkakamali ang nagpapa-perfect sa'yo at pag nagkakamali ka, hindi ka perfecto. Hindi yun ang standard ng Diyos eh. Hindi yun ang standard ng Diyos. Kasi kung yun ang standard ng Diyos, bakit may mga mababasa ka sa Biblia, bibitinin ko tong sagot na to. Ayokong ibigay ng buo, baka mapakinabangan ng mga siraulong pastor, katulad ni Bugoy. Bibitinin ko tong sagot na to. Bakit may mababasa ka sa Biblia na mga, hindi lang isa, mga, at sobrang dami nito. Sobrang dami. Mga perpektong tao, madami. So, hindi lang si Job ang nag-iisip. Ang dami nila. If I am to count, TMTC. Parang bacteria kapag ka chine-check. Tawag nila ron. Sa mga nag-aaral ng microbiology, TMTC, alam nila yun. Too many to count. TMTC. Sa Biblia lang ito ha. Hindi pa natin pinag-uusapan, nasa labas pa ng Biblia, ng mga taong nabubuhay sa panahon natin ngayon. Meron din? Seryoso ba? Kung may lalaban sa akin ng debate, tignan mo, maiintindihan nila yan. Meron pa rin nabubuhay na mga perpektong tao sa panahon natin ngayon. And I can prove that with the help of God.
gamit yung mga talata ng Biblia. Kasi merong qualification ang pagiging perpekto sa mata ng Diyos. At hindi yon, hindi pagkakamali. Akala ng mga tao, pag hindi ka nagkakamali, perpekto. Pag nagkakamali ka, hindi ka perpekto. Hindi ganun ang batayan ng Diyos. Iba ang batayan ng Diyos. Bakit? Kasi mismong dun din kay Job, nakasulat dun mismo, nababasa mo yung si Job, perfect and upright, sakdal, matuwid at sakdal. Diba? Nakasulat yan sa Kapitulo 1 ng Job yan, kung di ako nagkakamali, 1:1, 1:2. Si Job ay matuwid sa kanyang landas, perfect and upright, nakasulat pa. Pag binasa mo sa English. Pero dun din mismo sa Job, nakasulat din, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Matuwid na to Gumagawa pa ng mabuti. Pero wala dun sa mga yon na matuwid, na gumagawa ng mabuti, ang hindi nagkakasala. Paano ngayon nangyari na si Job perfect? Sagutin nyo yan, mga pastor. Sagutin nyo yan, mga pastor. Sinasabi ko sa inyo. Sagutin nyo yan. Yung qualification ng Diyos kung paano magiging perfect. Hindi yan hindi pagkakasala. Hindi. Hindi yan hindi pagkakasala. Bibitinin ko yung sagot ko ron. Isa sa mga swerte ko to. Isa sa mga swerte ko. Narinig ng taing ako, nakita ng mata ko yung qualification ng Diyos for perfection. Diamante yun. Pero isang tanong, sir. Matatawag mo ba yung sarili mo na perpekto ka base sa standard na nilabas ng Diyos? Hindi ako magsasabi nun. Purihin ka ng ibang mga labi at huwag ng iyong sariling bibig. Alam mo naman diba? Obvious naman sa itsura ko Obvious naman na hindi. Hindi ako pasok dun sa standard na yun. Pero nakita ko yung standard. Nakita ko yung standard. Nakita ko rin na hindi ako pasok dun. Kasi masamang tao nga ako. Nakita ko yun. And I am acknowledging that na hindi ako lapat sa standard ng Diyos. Hindi mo ako makukonsider na perfect. Hindi. Katulad ni Job, hindi. Not even the slightest hint of perfection is in me. Wala. Hindi ako lapat dun. Pero merong mga tao sa panahon natin ngayon ang perfecto. Meron. May standard, sir. So, bakit hindi mo sinunod yung standard? Patigas sa ulo ko. Let's just put it that way. Parang Israel sa katigasan ng ulo. Kaya nga tignan mo, hindi ako lapat na maging pastor. Ang meron lang ako, nagbabasa, nag-a-analyze. Pero para umakay ng kapwa-tao, fuck no. Huwag kayong susunod sa akin. Simple lang naman diba? Pag-usap pang kaluluwa, mag-aral kayo ng sarili nyo. Ang gagawin ko lang, ipapakita ko lang sa inyo yung mga talata. Yun lang kaya kong gawin. Pakita lang sa inyo yung mga talata. Pero susunod ka sa akin, wag. Wag. I am not a holy man. Huwag mo mapagkamalian. Hindi dahil nagbabasa ako ng talata, banal na ako. Hindi. Ang ginagawa ko lang, nagbabasa ako. Tapos, nagtanong ka kasi, sumasagot ako sa tanong mo. Na yung mga sagot sa tanong na yon, mapapakinabangan mo. Pero it doesn't necessarily follow that I am capable of saving my soul because of my wisdom. Hindi ganun. Parang katulad ng mga naunang propeta. Yung mga isinulat nila, totoo, tungkol sa Diyos. Pero hindi yung kaligtasan nila sa langit. Bakit? Kasi mismong si Pablo, nung inihahabilin niya na yung iglesia kay Timoteo, ang sabi, maging humarap ka sa tao na subok sa turo mo. Sa paggawa mo ng ganito, hindi lang Okay. Ngayon, going back to sa sinasabi ko, parang katulad kay Pablo. Diba? Hindi naman automatic na propeta ka ng Diyos. Naililigtas na kagad ng pagiging propeta mo yung sarili mong kaluluwa. Hindi automatic yun.
Hindi automatic yun. Hindi yun ang instant passes. Bakit? Paano ko nasabi? Kasi, ang sabi ni Pablo, nung inihahabilin ng iglesia kay Timoteo, maging humarap ka sa mga taong subok sa iyong turo. Sa paggawa mo ng ganito, ililigtas mo hindi lang ang sarili mong kaluluwa, kundi lahat ng nagsisipakinig sa'yo. So the fact lang na sinabi ni Pablo na kailangan, may requirement para si Timoteo mailigtas yung sarili niyang kaluluwa, ibig sabihin merong tendency maiwala niya sarili niyang kaluluwa. Hindi naman sasabihin ni Pablo yun kung walang tendency maiwala ni Timoteo yung sarili niyang kaluluwa dahil lang kino-consider na propeta siya eh. Diba? Ngayon, tatanong mo sa akin, meron ka bang pruweba, Chester, tungkol dun sa sinasabi mo na yun? Meron. Si Solomon nagalit ang Diyos sa kanya. Ngayon, tatanungin mo ako ngayon, si Solomon ba maliligtas o hindi? Hindi ko alam. Isa pang pruweba, si Judas. Kasama siya sa 12 apostol, di ba? Hindi automatic yun. Hindi automatic. Na dahil lang meron kang salita ng Diyos sa bibig mo o sa puso mo, automatic kagad na maililigtas mo na yung sarili mo dahil lang propeta ka. Hindi automatic yun. Eh nga, may malaking swerte ako. Meron akong malaking swerte. Buhay pa ako. Yun ang malaking swerte ko. Buhay pa ako. Hindi pa ako patay. Yun muna ang sagot ko ron pansamantala. 50 minutes. Next question. Go. Tanong ni Erwin Clark Rendon, Brother, nabasa mo ba yung mga philosophy ni Bruce Lee gaya ng Be Water, my friend? Wala akong libro ni Bruce Lee na nabasa eh. Umaamin naman ako eh, kapag nabasa ko, sasabihin ko sa'yo, nabasa ko sa'yo. Ibigay ko pa sa'yo detalye. Pero tungkol sa libro ni Bruce Lee, wala akong nabasang libro ni Bruce Lee. Pero totoo naman yung Be Like Water, kasi 48 laws of power assume formlessness. Assume formlessness. Tingnan mo, assuming formlessness, hindi mo alam kung may pera ba ako o wala. Assuming formlessness, hindi mo alam kung makapangyarihan tao ba ako o ordinaryong butatang tao. Assuming formlessness, hindi mo alam kung ano talaga trabaho ko. Assuming formlessness, hindi mo ko kilala Pilipinas. Assuming formlessness, may mga nakikita kayo. Pero hindi mo alam kung ano ba talaga yung totoo. Basta ang alam mo lang, yung sinabi ko, possibly katiwa-tiwala. Pero hanggang dun lang yun. Kasi wala akong ilalabas na information tungkol sa sarili ko. Maliban na lang yung information na yun, gusto ko talagang ilabas tungkol sa sarili ko. So lahat lang ng makikita ninyo, whether it be right or wrong, ako mismo ang naglalabas nun. Yung pagtotobako ko, paninigarilyo ko, yung pag-inom ko ng cobra, those things are wrong. Yung pagmumura ko, those things are wrong. Ako mismo blatantly ang naglalabas nun. Kung ano man ang dahilan, hindi ko nasasabihin. Bakit? Kasi be careful of your friends. Make use of your enemies. Be like water. Assume. Sige, next question. Ay, reconnecting na naman. Yeah, go next question. Tanong naman ito galing ay, di pala siya tanong pero sabi ni Meron na John. ako rito, brother. Okay na to. John Ray Prasmo, Good morning, Sir Chig. Sumasabay na kami ng asawa ko sa Project 1M gamit ang negosyong sari-sari store. Ma'am Gail, pabasa naman, hehe. Malakas ang sari-sari store. Sobra. Malakas ang sari-sari store. Kung hindi nyo lang namamalayan, sobrang lakas ng sari-sari store kasi you will possibly make 100% profit dun sa mga sobrang liliit. Lalo na mga candy-candy. 100% profit yung iba dun eh. Candy-candy. Kaya mong presyohan na yung 50 centimos na nabili mo, piso mo binibenta. Kung may mabibili ka pa 50 centimos, 75 centavos, tapos presyohan mo, 3.5. O piso mo nabili, 3.5. Diba? Malaki tubo sa sari-sari store. Lalo na pag sobrang daming bumibili, tapos ang lakas ng sari-sari store nyo. Ang lakas ng tubo dyan. Para kang grocery. Ang targeting nyo dyan, as much as possible, dapat lahat ng kailangan ng kapitbahay, meron kayo.
Yun. Sila Kuya Harold. Yun. Tanong po ito galing kay Alindog Bayag. Okay. Okay. Galing TikTok yata yan. Sige, go. Sabi niya, Boss, ang hangganan ba talaga ng buhay ay ang kamatayan? Hindi. Ang hangganan ng buhay, hindi yung kamatayan na yan. Ang hangganan ng buhay, yung ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Oh, di mo masyadong na-explain yan. Di mo masyadong na-explain yan. Yung ikalawang kamatayan, and you're just merely existing. Nag-e-exist ka na lang, pero hindi ka na nabubuhay. Alam mo, may mga tao, dito pa lang sa buhay na to, patay na sila eh. May mga tao, dito pa lang sa buhay na to, patay na sila. Walking. Going back to sa pinag-uusapan natin. Okay na. Ayos na? Connected na ba? Yes po. Okay. Going back, so dito pa lang sa buhay na to, may mga tao, patay na. Kasi, ang sino mang buyo sa kalayawan, bagamat buhay, ay patay. Di nyo napapansin yung, routine. Ikaw nga mismo sa sarili mo, kahit di ka buyo sa kalayawan, minsan ramdam mo sa sarili mo, parang buhay ka pa, patay ka na. Yeah. Dami mong anak, 10. Nung nakaraan, Tapos 24. lahat yun, puta, kailangan mo ngayon salungahin. So ngayon, ang nangyayari, pasok ka sa trabaho, uuwi. Pasok sa trabaho, uuwi. Pasok sa trabaho, uuwi. Tapos kikita, sweldo, mauubos. Papatapon mo ngayon yung mga anak mo sa isang institusyon ng gobyerno, tinatawag na eskwelahan. Papasok ulit sa trabaho, uuwi. Mag-aanak na naman ng bago. Pasok sa trabaho, uuwi, mag-aanak na naman ng bago. Pasok sa trabaho, uuwi, mag-aanak na naman ng bago. Tapos papatapon mo lahat yon sa institusyon ng gobyerno, ang tawag eskwelahan. Hoping sana sila magkaroon ng direksyon kasi ikaw hindi mo talaga alam kung ano ginagawa mo. You're just merely existing. Tapos pagod na pagod ka na sa sarili. Pero kailangan mabago yung sistema. Sarap! Yes! Sama ng pakaramdam ko eh. Sama ng pakaramdam ko. May pag-asa, pero kailangan mabago yung sistema. Alam mo, Pilipinas, Ayan, okay na. We're good. okay. Live na ulit. End ko na rito, no? Nakabalik na internet. Edi, ano pa ba naman sasabihin ko? Pa-ending na eh. Diba? May mga tao nabubuhay, pero they're just merely existing. Yun yung nakakalungkot na parte ng buhay. Yung suyan-suya ka na sa ginagawa mo. Tapos wala na ni kaprasong enjoyment sa buhay. Miserable yung pagsasama ninyong mag-asawa. Miserable lahat ng mga anak mo. Miserable ang trabaho mo. Tapos lahat ng oras nagising ka, miserable. Merely existing. Pilipinas, ginigising kita. Kung hindi mo napapansin tuwing magla-live ako, lagi kami natututunang bago. At walang pagkakataon na nag-live ako na wala kang bagong natutunan. Nakadepende na lang sa mga tanong mo. Pero ang kailangan ko, galing sa'yo, para matulungan kita na magising. Galing sa pagkakatulog at mabuhay ulit galing sa pagkakamatay. Matuto kang magtanong, matuto kang mag-isip, matuto kang kumwestiyon. Pag nagtatanong ka ng nagtatanong, natututo ka ng mga bagay na bago. Pag nagsasalita ka ng nagsasalita, inilalabas mo lang lahat ng mga bagay na meron sa'yo, walang madadagdag sa'yo. And the only way para magising ka